Lumapit pa sa Northern Luzon ang binabantayang bagyo na si Francisco kaninang madaling araw, kung saan itinaas na ang signal number 1 sa ilang isla ng Batanes at Cagayan. Kung yan ay lalakas pa at tatama ba sa kalupaan, alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Shermaine Varilla. Ma'am Shermaine, ano pong update sa bagyong Francisco? Yes, magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tipakinig. At si Bagyong Francisco nga, patuloy pa nga yung lumakas at ngayon mas bumilis pa habang tumatahak sa may karagatan ng Pilipinas. Huli ngayong namataan sa line 715 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan at may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 140 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 170 kilometers per hour. Kumikilos na ngayon pa west-northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo, patuloy ang kikilos, pahilagang kanluran at pagsapit ng Miyerkules, mas hihilaga pa ngayong pagkilos nito at maaari na makalabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na kung saan maaari pa yung patuloy na humina na. Sa kasalukuyan, nakataas ngayong ating wind signal number 1 sa may Batanes, northeastern portion ng Cagayan, including eastern portion ng Babuyan Island. At sa ngayon, mababa pa rin yung chance nito na mag-landfall gayunpaman kapag may pagbabago sa track nito at mas kumanluran pa, maaring madagdagan pa yung areas natin na naka-under wind signal. Bantayan din po natin yung mga pag-ulan na dadalhin po nito ngayong araw, bukas hanggang sa Miyerkules dahil magkakaroon po yan ng malalakas na mga pag-ulan, especially sa may Batanes at Cagayan. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa. Shermaine Varilla, nag-uulan. Alright, Ma'am Shermaine, hatakin po ba nitong bagyong habagat sa mga susunod na araw? Yes po, tama po kayo. Nahahatakin po nito yung habagat po natin sa kasalukuyan. Nakaka-apekto po itong habagat sa buong Visayas, Mindanao, maging sa Palawan. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa po yan and pagsapit ng Thursday, maaaring mas bawas na yung mga pag-ulan na expect natin sa Mindanao due to habagat. Pero magpapatuloy pa po dito sa may Western Visayas, Mimaropa at Bicol Region. How about po dito sa Luzon at Metro Manila? Yes po, no. Dito sa Luzon, wala naman po tayo nakikitang direktang epekto nitong si Bagyong Francisco aside nga sa mga na-mention natin na provinces. So, ang prevailing weather system natin for the next days within this week ay more on localized thunderstorm for the rest of Luzon. Nabanggit yung kanina, tama mo Charmaine, Friday pa posibleng lumabas ng PAR, itong Bagyong Francisco. Well, during the duration na nandito po ito sa loob ng ating bansa, saan po ang tsansa natin na lalapit po ang bagyo na ito at possible pa po ba na magtaas pa po tayo ng iba pa pong signal? Yes po, hindi po natin niro-rule out yung possibility na yan kasi kung titignan po natin yung kanyang cone of probability, maaari pang mas kumanduran yan. Pero however, yung landfall ay mababa naman po for the meantime. Pero kung medyo lalapit pa, so expect na baka madagdagan pa po dito sa some parts na extreme northern Luzon. May nakita po tayo ditong isa pang LPA, tama ma'am? Binabantayan rin po ito? Yes po, tama po kayo. Yung LPA po na yan, outside PAR, huling namataan around 2,885 kilometers east of southeastern Luzon. And base po sa nakikita nating scenario, pwede po yung ma-develop for the next 5 days. Pero kung i-check po natin yung mga pinapakita ng mga model, may recurving scenario pa rin na pinapakita. Pero yung pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay hindi pa rin po natin inaalisan ng posibilidad. Yung po pag-ulan po kagabi, malakas-lakas rin po iyon. Dahil po ba ito sa bagyo, ma'am? Dito po sa Metro Manila, yung tama, no? Yung mga pag-ulan po kagabi, more on localized thunderstorm lang po. Kaya kung napapansin po natin, nag-last lang po siya ng almost 2 hours. Well, maraming salamat po sa inyo pong update, Pag-asa Weather Specialist, Ms. Shermaine Varilla.